Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry. Di ba't kailan lang kay dalas niyong magkasama? Araw-gabi, lagit-laging magkasabay. Paanong nangyari siya ngayon nag-iisa na, at ang isip ay naglalakbay. Saan ka man naroroon, sinta, pag-ibig kong wagas ang iyong madarama. Kailan pa man sa iyo'y dililimo, uhaw sa iyong pag-iiro. Saan ka man naroroon, sinta, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mo sa habang panahon, alaala kita. Saan ka man naroroon. Asahan mo sa habang panahon, alaala kita. Saan ka man naroroon, asahan mo sa panahon, alaala kita. Saan ka man naroroon. Ka ba naroroon ngayon, ka-family? Magandang araw sa inyo dito sa Pilipinas and all over the world. Ayan, kamusta kayo? Ano ang mga ginagawa ninyo sa mga sandaling ito? Dito sa Pilipinas, maganda ang sikat ng araw. So palagay ko maraming mga labada ang nakabandera ngayon. Diyan sa inyong dako ng mundo. Ano ba ang oras? Ano ang inyong pinagkakaabalahan?
At ano ang inyong kakainin kung malapit na ang tanghalian? Hello mga ka-family, ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Samahan po ninyo ako dito sa ating masayang tahanan, isang oras ng masayang kwentuhang pampamilya. Hatid po sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at iba't iba pang mga himpilan ng FEBC. And of course, this program is brought to you by Back to the Bible Philippines. Ano ang nangyari sa boses ni Ate Maloy? Medyo naubos ng konti doon po sa Qatar. Hello sa ating mga bagong friends at mga ka-family dyan po sa napakagandang lugar ng Doha, Qatar. Siyempre, espesyal na pagbati para sa ating mga ka-family dyan sa QICM. Ano ba yung QICM na yan? Nako, talagang hinahabol tayo ng Qatar. Pagkatapos ng isang linggong pakikisalamuha sa mga kamelyo, eto po at sinundan tayo ng ating mga kapatiran doon. Kasama natin dito sa ating masayang tahanan. Kahit na 5 hours ang time difference ng Manila at ng Doha, sila po ay gumigising ng maaga upang mapakinggan at mapanood ang ating masayang tahanan doon po sa kanilang mga bahay. At ito, para tayo ay kwentuhan ng buhay Qatar at buhay OFW, kasama natin sa masayang tahanan, walang iba kundi ang bagong gupit na si Kuya Boy Fernando. Welcome po! Lapit ka sa microphone, Kuya Boy, para marinig ang iyong pang-artista at pang-singer na boses. Opo. Kuya Boy, masyado nyo naman akong na-miss ka agad. Bakit nandito na kayo sa Maynila ngayon? Opo nga po, na-miss ko yung mga gala natin. Batiin na natin ang napakahabang listahan ng mga dapat batiin sa QICM. Opo, binabati ko po ang mga taga-QICM. Pastor Arnel, andito na. PA! Pastor Lance, PL! Yan! Sister Belia, Brother Vic, ang Men's Fellowship po, binabati ko. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Aha. Sana Sino po pa? naka-tune in kayo lahat. At ang mga YAM, ang IP, ang mga Warriors, patuloy nyo pananalangin. Salamat. Siyempre dito meron kang kasama, hindi ba? Hindi ka Opo. nag-iisa, pero ayaw nilang magsalita. Ipakilala mo naman. Kilala ko po sa inyo ang aking mga kasama. Yan. Nahahagip ng konti si Ate Violi Oh. Ayan. Oh, yan. Si Sister Violi, si Ate Violi po. Oo. Dito nasa likod ko. Pati po yung... Nagtago. Nagtatago, nahihiya. Ayaw humiram sa akin ng kunting lakas na loob. Sama Ayaw ko din po. po ang aking anak na si Jenard, nakagraduate, pati ang kanyang sinisinta na si Kim. Ayan. Nako, inanunsyo na sa buong mundo na kayo ay magsing-irog. Wala nang kawala. Jenard, congratulations sa iyong graduation. Yan. Pero meron pang di ba? Meron pang mga chikiting. Meron po, Yung inyong panganay? Yung panganay ko may pasok po ngayon, yung nasa law. Tapos yung bunso nasa school, nasa Qatar, may pasok po siya bukas na, start. Ayun. Kaya di po siya nakasama magbakasyon. So, eto po, kukwentuhan tayo ni Kuya Boy ng buhay OFW para doon sa mga nagpaplano na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ayan, kukwentuhan niya tayo. Ano ba yung mga challenges? Ano ba yung mga dapat paghandaan? Ano ba yung dapat na timbangin mo, mga pros and cons of being an OFW family? Ready ka na ba, Kuya Boy? Ready na. Ready na, ha? Ready na. Parang naghanda ka nga bagong gupit di ba? Ayun, eto si Brother Reynante, Opo. nagpabigay ng, eto may listahang ibinigay sa akin. Ayan, batiin daw natin ang QICM Crew Ministry, ito yung kanilang youth ministry, di ba? Opo. Ang Women's and Men's Ministry. Maraming salamat sa inyong pag-aalaga sa akin. Of course, ang Prayer Warrior. Sino nga nangunguna? Brother Sunny. Si Brother Sunny. Ayan. Ang Rock Kids Ministry. Ang Young Adult Ministry. At ang iba pang mga nakasama natin, yung ECAC, Evangelical Christians Alliance of Qatar ba? Yan. Hello sa inyong lahat. Sa pangunguna ni Pastor Beda Robles. At yung maraming mga na-meet natin dyan, may mga listeners din tayo na na-meet. Sila Cindy Duran. Hello Cindy. At sa iyong family, maraming salamat. Of course,
Si Kuya Edgar, 'di ba? Si Egay. Kuya Egay na siyang nagmaneho kahit napuyat. Maraming salamat sa pag-assist at pag-aalaga ninyo habang ako'y nandyan sa Qatar. Gising na gising si Nan Romero watching from Doha, Qatar. Salamat po, Ate Maloy, sa inyong greetings. So, ang Fernando family, ano ba kayo? Nung pumunta kayo ng Qatar, buong family na kayo or did you start as a single person? Bachelor po. Noong una po pumunta doon, ako lang mag-isa. First 4 years, ako lang po mag-isa na doon. Ilan taong ka nun? Pumunta ako doon is, nakalimutan ko ilang taon, 30, siguro mga 35, ganyan na po. 35 years old. Opo. Nung ikay nagpunta, single ka pa nun? Hindi po. May asawa na po. May asawa ka na. Pero sabi mo, nung unang punta mo doon, bachelor. May sabihin bachelor, ako lang mag-isa. Pero married na po ako na. Married ka na dito. Pagkatapos, ano yung trabaho mo noon dito sa Pilipinas? Nung una, ako pinakapagtrabaho sa Arsenal, sa DND, yung gawa ng mga bala. Sa bali, civilian employee ako doon. Bago ako nag-abroad. Okay. Pagkatapos, what led you to go abroad? I-consider ang buhay OFW? Nung mag-start na kami magkaanak, so nakita ko yung needs. Yung needs ng family ko in the future. Gusto ko mabigyan sila ng maganda education at least. So hindi ko man nakuha yon. Gusto ko yung mga anak ko makakuha man lang ng magandang kurso na gusto nila. So nag-decide akong mag-abroad. Siyempre para sa kanila at para magkaroon ng sariling bahay. Mga ilang taon sila nun? Ang una kong abroad, iniwan ko is 8 months pa lang yung panganay ko. Eto si Gladden. 8 months. Tapos ang kontrata, ganong katagal? Di ba kontrata yan? Nung una ko kasing alis, Taiwan. 2 years. 8 months lang si Gladden. Tapos bumalik ako is 2 years old na siya. After 2 years. Walang uwian yung 2 years na yon? Opo, ganun yung kontrata sa Taiwan noon. Pagkatapos? Nung pagbalik ko ng galing ako Taiwan, after 3 months lang, napunta naman ako ng Brunei. At 2 years din. Nung umuwi ako, 1 year old na tong si Jenard. Okay. Tapos si Gladden, 4 years old na nun? Opo. Tapos po, nawala na ako ng nag-resign po ako sa Brunei dahil medyo maliit ang sahod. So, nag-desisyon kami mag-asawa na sa Pilipinas na lang ulit ako maghanap ng trabaho para makasupport din sa kanila dahil mahirap din yung malayo sa pamilya. Oo. So, nung pag-uwi ko siguro 1998 hanggang 2002, nasa Pilipinas ako. Anong trabaho? Nagtayo kayo ng negosyo o nag-empleyo pa rin? Hindi po. Medyo sideline, naghahanap ng trabaho hanggang sa mapasok ako sa isang petrochemical plant sa BPC sa Bataan. So, nagsara po yun. Nagsara yun after 6 months. Kami po yung huling napasok. So, last in, first out. Then, nag-apply na po ako kung saan sa abroad, Saudi. Pero ayoko po talaga mag-Saudi nung una. Ayaw nyo ng Middle East? Ayoko talaga ng Middle East. Ayaw ng desyerto? Ayoko talaga. Gusto ko malapit lang. So, doon lang ako, Brunei, Taiwan. Hanggang sa, mag-aalis na sana ako sa Jubail. Masama man ang loob ko, pero kailangan magtrabaho. Pero nag-pray pa din kami mag-asawa na kung talagang aalis ba ako puntang Middle East. So, last night, nang bago ako mag-flight, nagdesisyon akong wag nang tumuloy. Pero ang mga papeles, nariyan na lahat. Andyan na, kompleto na. Flight na ko na kinabukasan ng 8 a.m. Tapos nag-withdraw ako, tinawagan ako kinabukasan ng agency na nagagalit nga, syempre. Of course, magagalit. Pero sa tulong ng Panginoon, nakuha ko naman yung mga document, pinagmumulta nila ako ng 10,000 pesos para makuha ko yung mga original documents. Bakit mo pinagpasyahan na last minute i-withdraw yung iyong application? Papaalis ka na, leaving on a jet plane, all my bags are packed, di ba? Bakit mo pinagpasyahan na hindi ko itutuloy ito? Nag-usap kami mag-asawa, sabi ko, pag umalis ako dito, yung sahod, kinukonsider ko yung sahod at that time is 32 na ako. 32. Nagdesisyon kayo mag-asawa. Sabi ko, kung aalis ako ngayon, last hooray. Hindi na ako pwedeng mag-resign dito. 32,000 monthly? Hindi po, 32 years old ako noon. Papunta sana ako ng Jubail. Tapos sabi ko, kung magtutuloy ako dito na ako pang matagalan na to kasi yung age na yon, hindi na ako makakapasok ng trabaho dahil 30 plus na.
So, nag-decide ako, sabi ko, dito na lang uli sa Pilipinas or kung maghanap ako sa ibang bansa, kung loobin ng Panginoon, maalis ako. Pero dito, sa liit ng sahod, kasi binibigay lang yata sa akin ng parang 1,800 real all in. Anong equivalent nun dito sa atin? That time is times 11 or 12. Talaga? Ganun pa lang ang ano nun. Opo, ngayon medyo malaki. So, mahirap dahil kailangan magdesisyon. Pag nagdesisyon ako umalis, mahirap nang bumalik para maghanap ulit ng trabaho. Kasi yung edad ko nga, considering na napakalakas ng competition sa mga application, sa mga trabaho. So, nag-decide ako, wag nang tumuloy. At siguro after a week, tinawagan ko ang aking bayaw. Kilala niyo po yun, si Brother Vic. Si Tito Vic. Hello, Tito Vic. Si Tita Belle. Hello po sa inyo. Sabi ko po sa kanila, ganun nga. Sila'y nasa Qatar na Sila dito. nasa Qatar ng family. Sabi ko, kung makuha nila akong tourist doon o family visa, doon na lang ako. Sabi ko, doon na ako maghanap ng trabaho. So after 2 weeks, nakuha nga nila ako doon, dito sa Qatar na. Napakabuti ng Panginoon. Pero bago pumunta ng Qatar, talaga nalangin ako dahil nasa ministry ako noon, leader ako ng men's, nasa music ako at the same time. Ito'y sa inyong church sa Bataan. Sa Bataan po, yung binabati ko po yung mga taga-LGC sa Orion. Hello po, mga taga-Orion. Pastor Ding. Ay, si Pastor Ding. Opo. Ayun. Mga nakasama nyo rin sila sa Qatar. Opo, nag-visit din po siya doon. So, after much prayer, dun sa mga nagko-consider na mga pamilya na lumipad, eto po, ayos na lahat ng papeles. So, hindi pala ibig sabihin na porke may papeles ka na, may ticket ka na, kalooban na ng Panginoon. Opo, hindi po. Pwedeng sabihin niya last minute, hindi ka patutulugin, pagkatapos babaguhin yung direction, hindi ba? Opo, totoo yan. Ano yung major consideration? I want you to describe that night. Hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. So, pati si Ate Violi, hindi mo pinatulog. Hindi mapakali, palabas-labas ako ng bahay, nagpipray ako, paikot-ikot ako sa bahay. Lakad lang ako ng lakad, nagpipray ako, kausap ko yung Panginoon. Sabi ko, kung direktahan, ganun po kasi relasyon ko sa Panginoon, ayoko ng paligoy-ligoy din. Direkta lang. Direkta lang. Sabi ko, Panginoon, kung aalis ako dito, 32 years old na ako, specific. Sabi ko, mahirap na, hindi na makakaalis dito na ako tatanda sa Jubel pag tinanggap ko to. Dahil kita ko naman yung sahod, talagang mahirap. So, ganon, daw mapakali, di makatulog. Kung natatandaan ko, parang tinawagan ko pa sila Brother Vic noon para ipag-pray nila ako dahil yun talaga yung laman ng ko na parang ayoko umalis, ready na lahat. Ayoko talaga. Tapos yun nga, kausap ko siya. Sabi niya, sige, talagang by faith. Sige, kahit na nandun na lahat ng papeles ko, sige, wag ka na tumuloy. Kausapin natin sila, kung mapunta ka doon, di doon ka maghanap. Yun nga. So talaga totally nagdesisyon na kami that night na hindi na ako aalis. Doon naka-ready na ang aking mga bagahe. Talagang nag-pray na lang. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na. At parang mabigat sa loob ko na umalis na gano'n ang sahod. Considering na yung future ng mga anak ko ang tinitignan ko. Talagang aanuhin mo babalansihin mo at saka titimbangin mo Opo. Dahil ang bawat pag-alis sakripisyo, hindi lamang nung aalis. Opo. It's a sacrifice for the entire family. Opo. 'Di ba? Opo. Kasi kahit ang asawa mo, ang mga anak mo, magsasakripisyo sila na yung araw-araw mabubuhay sila nang wala yung tatay nila. Opo. O kaya kung yung nanay naman ng mangingibang bansa, araw-araw mabubuhay yung pamilya na wala yung isang magulang. So, it's really a sacrifice for the entire family. Yung naririnig natin na magsasakripisyo ako para sa inyo mga anak, para bigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pero sa paggawa ng gano'n ng magulang, hindi minsan nakakaligtaan natin, ang laki rin ng sakripisyo na ginagawa ng mga anak. Hindi ba? Halimbawa si Gladden, 8 months old, nung ikaw ay unang umalis. Pagbalik mo 2 years old na. Sino itong bisita na umuwi? Hindi ba? Ano yung challenge ng ganon? Ikaw bilang tatay, yung nakikita mo ang mga anak mo na yun, after a few years, after a few months, kumbaga yung daily development nila hindi mo na susubaybayan. Ano yung pakiramdam tuwing uuwi? Tuwing uuwi, parang na-excite kang yakapin sila, pero parang takot sila sa'yo dahil hindi ka nila kilala. Noon na kinukurot niya ako, pag tumatabi ako kay Violi, nagkukintuhan kami. Gumigit na lagi yun, tapos kinukurot ako dito.
parang ayaw niya. So, hindi niya kasi ako kilala kasi 8 months pa lang. So, wala pa siyang natatandaan nun. Mas mahirap, masakit. Dahil kita mo yung anak mo, gusto mong laruin, ayaw naman makipaglaro sa'yo, parang takot. Oo. Yun yung mga bagay na parang isasalang-alang namin mga OFW bago kami aalis talaga. Yung aabutan mo yung anak mo na hindi ka kilala, nasasaktan ka, pero natutuwa ka, nakikita mo sila. Pero yung damdamin na masakit, Oo. dahil hindi mo sila malambing, ayaw nilang yumakap, Oo. naghahabulan pa. Totoong-totoo yung pelikula ni ni Ate V. Totoo po yun. 'Di ba? Yung anong pelikula nga yun? Anak ba yun? Anak yung na. sila ni Claudine Barreto. Nauuwi siya, magfo-for good na siya pagkatapos yung mga anak niya ang lalayo na ng kalooban sa kanya. So paano kayo nagbawi? So, nagbabawi ako sa pamamagitan na lang, ititreat ko sila sa labas, tapos unti-unti, nagbibigay ako sa kanila ng maliliit na bagay na ma-appreciate nila, mga regalo, mga laruan. Uso pa kasi noon yung mga educational books. Kasi mahilig siya sa books. Nahuli ko siya doon. Mahilig siya sa books. Kahit anong biling kong books, tatanggapin niya yon. Napakahilig ng mga books, kaya po siguro napunta siya sa ganitong kurso. Gustong mag-abogado ngayon, di ba? Tapos ngayon, ang family mo ay na-meet ko kayo ni Ate Violi pareho sa Qatar. Opo. So, paano kayo nagkasama-sama na sa Qatar? Nung malis po ako ng papuntang Qatar, so 4 years muna ako mag-isa doon. So talaga nakaplano po yun. Sabi ko sa Panginoon, unang-una nga po, sa banggitin ko lang, bago pumunta ng Qatar, sabi ko sa Panginoon, wag mo akong dalhin ng Qatar kung mawawala ako sa ministry. Yun ang una kong sabi. At kung dadalhin mo rin ako sa Qatar, ibahin mo yung linya ko. Ayoko na ng engineering, ayoko ng manufacturing. Medyo may mga na yung mata ko, may problema na. Pero kuya, sabi mo hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Nakapagtapos po ako sa technical. Technical. Technical, dahil po. So, vocational ito? Vocational po. Opo. Okay. Pagkatapos? So, ang plano ko kasi noon, mag-aaral ulit ako. Itutuloy ko. Gusto ko lang magkaroon ng kahit anong certificate. Maituloy ko man o hindi, meron akong certificate. So, sabi ko sa Panginoon, bago ako pumunta ng Qatar, engineering yung yung linya Target ko, manufacturing. Sabi ko, kung dadali mo ng Qatar, pwede ba dalhin mo ako sa admin? Sa HR, sabi ko. Ganun lang panalangin ko. Wag mo ako dalhin ng Qatar kung mapapala yung loob ko sa'yo. At dalhin mo ako ng Qatar at bigyan mo ako ng bagong trabaho. So, very specific yung iyong prayer. Alam mo kung ano yung target mo. Alam mo kung ano yung gusto mong mangyari kapag umalis ka ng bansa. Totoo po yun. Pagkatapos, paano sinagot ito ng Panginoon? Sinagot ito ng Panginoon. Nung pagpunta ko doon, after 2 weeks, nung pagtawag ko sa bayaw ko, na nandun na nga ako. 4 days lang, nakakita kami ng trabaho, napasok ako. Pero, ang trabaho ko noon is parang housing technician. Sabi ko, ito na naman, Lord. Pero hindi ako nagreklamo. Dito muna ako. So, wala pa rin doon sa admin. Dumating yung time, after 3 months, kinausap ako ng project manager na ipopromote nila bilang housing supervisor. Ang bilis 3 months? Opo, sa opisina agad. Sabi sa akin ng project manager, provisionary, 1 month ang sahod mo, technician. Sabi ko, okay lang, walang problema. Wala akong habol sa kundi yung pinapanalangin ko ang gusto ko makita ko. So after 3 months, napunta na ako sa office. Doon na ako inilagay ng Panginoon. At yung sahod, nakita ko yung paggawa ng Panginoon sa sahod. From 1.5, naging 3.5. Tapos nung 6 months na naman, ito na naman ang challenge. Magsasara yung kumpanya, natalo sa bidding. Sa ano po yun, sa military base. Nagsara ang natalo. Kailangan i-absorb kami. Kung hindi, uwian na. So, mabuti yung Panginoon. In-absorb ako ng kumpanya. At the same time, yung sahod lumaki na naman. Sabi ko, tuloy-tuloy yung biyaya. Hindi ko parang naginip ba na... Hindi mo mapigil, sabi ko sa Panginoon, napakabuti ng Diyos dahil kitang-kita ko yung pagkilos niya doon sa pagkakataon na yun. Dahil sa panalangin na talagang naging specific ako. At yung pagtugon niya talaga nakita ko, ang bilis ng transition. Nakita ko yung biyaya ng Diyos. Kaya sabi ko, ito na yun, Lord. Kaya, ayun, nagtagal ako ngayon, 16 years na ako. Bali, yung bago kong kumpanya ngayon, 10 years na ako doon. So yung ipinunta mo doon sa Qatar, nagtagal ka ng 6 years. Pagkatapos nalipat ka dito sa bago mo. Opo. Yan yung 10 years ka na ngayon. Sa office pa rin yan? Opo. Yung pa rin yung dati kong application, trabaho ko housing supervisor pa din. Wow, Opo. naman. Akala nila engineer ako, sabi ko hindi. Pero naging tapat pa din ako sa kanila. Ayoko silang bigyan ng, kasi sila sa akin, yung mga engineer, mga managers. Akala nila is engineer ako. Sinabi ko na rin sa church, nagpatotoo ako na sa biyaya ng Diyos, ang trabaho,
akala nila engineer ako o accounting or whatever. Pero nung sabihin ko, nagulat sila dahil sabi ko, ang itinataas ko lang talaga yung Panginoon para makita nila kung paano nakakilos ng malaya ang Diyos sa buhay namin. Nakakatuwa naman yan. Talagang ang promotion nanggagaling sa Panginoon. Sa Panginoon po talaga, wala sa tao. Of course, yung mga credentials nakakatulong yan. But eventually, ang Diyos ang siyang talagang naglalakad ng ating mga papeles Opo, hindi totoo ba? po yun. Yung sasabihin ng tao, hindi ka qualified dyan. Kailangan ganito. Pero kapag ang Diyos ang may gustong maglagay sa'yo dyan sa trabahong yan, walang makapipigil. Walang makapipigil. Totoo yan. At si Kuya Boy po, buhay na patotoo. Di ba, sir? Opo. hindi ako magsasawang sabihin sa kanila dahil diba? Para wag mawala ng pag-asa na kung porke hindi yun ang pinagtapusan mo, hindi yun ang natapos mo, hindi ka pwedeng mapunta sa ganong kalalagayan. Tama. Yan po isang napakagandang patotoo na wala talagang imposible sa Panginoon. Wala pong imposible. Kaya doon sa mga listeners natin ngayon, meron kayong pinaplano but you think that you are not qualified for the position. Hindi ka pa man nagpapasa ng papeles mo, ikaw na mismo ang nagsasabing, hindi ako matatanggap. Hindi ba? Opo. You take that step of faith. At kung ang Diyos ang nag-uudyok sa'yo na sumige, go, ikaw ang Diyos ang maghahadlang, siya ang magsasara, siya ang magbubukas ng pinto. Huwag yung sa'yo pa lamang sarado na kaagad. So, tingnan ninyo si Kuya Boy, makapangyarihan na yan ngayon doon sa kanyang kumpanya. Pero, isa sa mga natutunan ko doon sa iyong binabahagi ngayon, when we pray, we have to be very specific with what we pray for. Yes po. At kapag tayo ay nagpaplano na mangibang bansa, napaka-specific din ng iyong plano nung mga gusto mong mangyari. Hindi kagaya ng iba. Meron akong naririnig na mga kwentong OFW. Hindi, basta makatungtong lang doon sa bansa. Pag nandun na sa bansa, bahala na. Maraming ganon. Yung bahala na si Batman. Ayan na, Batman nga talaga yung ating yung ating mga plano. And then we have to be very specific. Lalo na kung pamilyadong tao. Ang sabi ninyo, 4 years na kayo yung mag-isa. Ano yun? Bahagi ba ng plano na eventually susunod ang buong Team Fernando doon sa Qatar? Bahagi po yun. Dahil inunti-unti ko yun. Sabi ko, dadaling ko sila dito. Dahil yung sahod po kasi doon mas kailangan maka 3,500 ka no panahon namin 3,500 para real madala pamilya para makapag-sponsor ng family. So in-prepare ko po yung sarili ko, nag-aral muna ako mag-drive para pagdating nila may sasakyan kasi naranasan ko. Ang galing ho magmaneho nito doon. Masyadong kulang sa pasensya. Mainipin. Di pagdating dito, inip na inip ka kasi puro traffic dito. Kaya siya ang pinagdadrive ko yung anak ko si Jenard. Doon nga wala ng traffic, naiinip ka pa rin Nakita ko po magmaneho si Kuya Boy. So, naghanda ka, nag-aral kang magmaneho. Pinaghandaan ko po talaga para sa pagdating nila ng 4 years na yun. Hanggang sa 4th year, nadala ko na sila. Nung nadala ko na sila, nandun pa ako sa dati kong kumpanya. Ang sahod doon, parang nandun yung 2 anak ko kasabay na, si Jenard saka yung bunso, si Gretel. Si Gladden, naiwan dito? Naiwan po dito yon. Dahil nagkokolehiyo na? Hindi pa po, ayaw niya. Sabi niya, ayoko, wala akong alma mater. Ganun po siya Ayoko. Siya na 3rd year high school. 3rd year high school. Ito mahirap naman, nang i-pull out kapag ganon. Kaya ayaw niya na, sabi niya, dito na lang ako magtutuloy. Kaya yung 2 na lang napunta ko, nadala ko doon. Ilang taon si Jenard noon? Graduate ng grade 6. Pag-graduate ng grade 6. So, high school, doon siya nag-start. Tapos yung bunso, dito pa rin sa Pilipinas, ipinanganak? Dito pa rin po. Kinuha namin siya doon, kinuha ko siya doon na 6 years old. 6 years old po. 6 years grade old. Grade 2. Mas bata na dinadala sa ibang bansa, mas mabilis ang adjustment. Mas mabilis. Kesa yung teenager na late teens, medyo na yan. Ayaw na sumasama na ang loob niyan. Oo. Hindi ba? So, paano yun? Paano yung challenge ng meron kang isang anak na nasa Pilipinas, tapos kayong majority of the family nandun sa ibang bansa? Paano nyo hinarap yung ganong challenge? Nung una, talagang pinipilit namin. Pinipilit namin na dalhin din siya doon. Pero ayaw niya talaga. So, ginawa ko na lang, tawag sa kanya. Tawag ako sa bayaw ko na yung nag-aalaga po sa kanya. Kapatid din po ni Sister Viola yun. So, gano'n lang, inaalagaan ko siya sa tawag. O ano ka na, nandiyan ka na, nasaan ka na. Yun na lang talaga magagawa ko. Pero, nung unang iwan ko sila, talagang sabi ko sa Panginoon, aalis ako, andyan sila, ikaw nang bahala. Kasi hindi ko naman kontrolado, hindi ko sila nakikita. And even this time, nung nag-aaral na silang 2 din sa Manila, ang sabi ko sa Panginoon noon, nung baby sila, inghandog ko sila sa'yo. So, sa'yo sila.
ano man ang gawin nila, ikaw magkocontrol sa kanila, limited ang aking kaalaman o pagtawag-tawag sa kanila. Talagang pinagkatiwala ko lang sa Panginoon. Hindi po talaga, mahirap pag wala ka sa Diyos. Oo. Iiwan mo sila ng ganun, mahirap. Talagang sa Diyos lang talaga. Importante yung pundasyon ng buong pamilya ay ang Panginoon, ano? Opo. Kasi kahit pa nandito na magkakasama, kung hindi naman ang Diyos ang sentro ng pamilya, Opo. mahirap pa rin Mahirap din. hindi ba? Pero ayan, magkalayo kayo, nadagdagan ng panibagong challenge, but if God is at the center of the family, siya Opo. ang mag-aalaga at magbubuklod sa inyo. Opo. Hindi ba? Naku, Kuya Boy, ang daming mga nanonood at marami ang mga nagbibigay ng kanilang mga komento. Para kang artista talaga. May fans club ka na dito. Oh. Sabi ni Nonoy Verador, Lauro. Si Stakyo yan, si Stakyo. Ito ba si Stock on You? Ito po, mga nagkakabiroan kasi ho, nung nagpunta ako dun sa Qatar, di may mga seminar ho, tapos may bigayan ng certificate. Ang nakalagay dun yung mga totoo nilang pangalan. Ang pangalan pala ni Kuya Boy ay Lauro. Tapos, ang tawag sa kanya ngayon ng mga kasama niya doon sa QICM ay Lauro. Yan. Ay, si Jen, my little sister. Hi, Jen. Hello to you. You're awake. I'm glad that you are watching and you are listening. I miss you. Yan, si little sister, Nako, itutuloy po natin itong kwentuhang buhay OFW dito sa Masayang Tahanan at kasama nga natin ang head ng Fernando family, si Kuya Boy. Marami pang kwento. Kayo po, kung may mga kwentong OFW din kayo, mga karanasan at mga problema na inyong napagtagumpayan bilang isang OFW family, pwede nyo po yang ikwento at i-share sa atin. Punta lamang po kayo sa 702 DZAS FEBC Radio at i-post ang inyong mga komento, pagbate at kwento para ating mabasa dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, isang awitin na nais nating ihandog sa mga OFW families. Ito po si Gary Granada. May ang tubig sa paypay ng hanging habagat, dumadampi sa umaasang pisngi ng tabing dagat. Dagat na pagitan ng ating pag-ibig, sing lawak, sing layo, sing lalim. Ngunit sa isang panig, dagat ang nagsasanib ng dalampasigan mo sa'kin. Namamangka ang aking diwa sa nakalipas, tumatawid sa ibayong daigdig ng ating bukas, sa dagat ng pangako, sa laot ng pangarap, sa alon ng iyong mga halik. Dagat di ng luha
ng pusong naghihirap, naghihintay sa iyong pagbabalik. Ng pangako, sa laot ng pangarap, sa alon ng iyong mga halik. Dagat din ng luha ng pusong naghihirap, naghihintay sa'yo. Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Maraming salamat kay kumparing Gary Granada sa napakagandang awit na yan, Dagat. At literal, maraming mga pamilyang Pilipino napaghiwalay ng maraming mga dagat, maraming mga ocean dahil nga kinakailangan na maging isang OFW ang magulang. Yung iba naman, buong pamilya sa tulong ng Panginoon at sa biyaya ng Panginoon ay nadadala doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, kagaya nga po ng Fernando family. Kasama natin dito sa Masayang Tahanan si Kuya Boy Fernando at siya nga po ay ilang taon na sa Qatar? 16? 16. 16 years na OFW doon sa Qatar, pero yung total na taon na ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa? 21. 21 years na. So, matagal-tagal na po, mahigit 2 dekada na pagiging isang OFW. Babasahin muna natin ang ilan sa mga pagbati ng maraming mga fans ni Kuya Boy ngayon. Sabi ni Arnel Antonio. Yan, si Pastor Top. PA, hello po sa inyo. Salamat PA at hindi ka tumakas ngayon. Nanonood ka ngayon. Sabi ni PA, watching right now. Kamusta na kayo dyan? Si Jean Ang ay nagpapahatid din ng kanyang hello. Si Nan Romero, ayan, pinusuan na tayo. Leonora Santiago, napakaganda at napakasayang tanghali po sa lahat. Maraming salamat sa Masayang Tahanan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat sa 702 DZAS FEBC.ph. Kumakaway naman sa atin ngayon si GJ Sabado. Kasama niyo ba to sa QICM o iba? Baka sa ibang church o sa... Si Nan Romero watching from Doha, Qatar. Buhay na buhay si Nan. Hindi lang pala sa picture masipag si Nan. Kahit sa pagbibigay ng komento. Ayan. Eto pa, sabi naman ni Gary Santos. Oh, hello Gary. Yan, si Gary naman kasama natin yan sa ating couples cruise sa darating na December. June Arellano, hello brother June. Nabuhay na po ang Lauro Fans Club, full support po. Si Lani Perez nagpadala rin ng pusong emoticon. Kapatid ko po yan. JB Fernando. Kapatid ko rin po. Kapatid mo. Ilan ba kayong magkakapatid? 7. 7 pala. Opo. Edgar Santos, watching here, QICM Doha, Qatar. Hello po, Sister Maloy. Carla Alja, wow, Kuya Lauro, watching from Qatar. Si Jean, Sister Jean Almario, Kuya Willie, hello po. Hello Ate Maloy at Kuya Lauro, God bless. Nako, kinalimutan na nila Kuya Boy, na Boy ang pangalan mo. Talagang Lauro ka na ngayon. Richard, ayan si Richard Pinoy ako, watching here at QICM Doha. Buong Montero family. Si Ate Belle. Hello, Sister Maloy. Missing you here. I miss you too. Great to have Brother Boy in your show. At
si JR. Ito si JR. Yeah. Sabi niya, hello Sister Maloy, we're watching here sa Bin Omran, Doha, Qatar. Thank you po. When you pray, you need to be very specific. Pati si Relib Olivar. Hello Ate Maloy, QICMers watching here. Karen yan. Mukhang mukhang binuksan ng QICM. Baka may live telecast sa loob. Mukhang may live telecast doon. Testify about the Lord's goodness. Eto nga, si Eustaquio. Lauro. Sabi niya, watching here from Qatar. Masayang kwentuhang pampamilya nga po ang hatid sa inyo ng ating masayang tahanan. Tuloy ang ating kwentuhan. So, after how many years nadala mo ang pamilya mo sa Qatar? After 4 years. After nung nasa 4 Qatar, years. Yung 4 na taon na nasa Qatar ka, umuwi ka? Opo, yearly. Hindi, 2 years. Every 2 years din. Aha. So, bale, nag-iipon ako para makapag-yearly lang ako. Pero yung sa contract, 2 years yon. Yun. Nag-iipon lang ako para lang maging yearly Makauwi. uwi ka. Mhm. Very good. Pagkatapos nun, talagang bilang isang family, nagdesisyon kayo na after 4 years, kapag meron ng sapat na ipon, ang mga bata, si Ate Violi, susunod na sa iyo. Yun ang plano talaga namin, na makuha ko sila lahat doon. Actually, nung napasok ako sa bagong kumpanya, mayroon siyang family status. So, yun yung talagang bigay ng Panginoon na makuha ko sila ng libre lahat, education, Wow. health insurance, lahat libre talaga. Yun ang talagang biyaya ng Diyos. Do sa mga pinagdaanan ko, sa mga experience ko, hindi ko makita kung bakit ako napunta sa ganitong posisyon. Oo. At bonus na yun na binigyan ako ng Panginoon ng magandang trabaho, ng family status, para makuha ko sila lahat. Do ayaw ng panganay ko, pinagbigyan ko na rin dahil sabi ko nga, sa Panginoon lang talaga, inasa ko silang lahat, malayo man sa akin, hindi mapabayaan ng Panginoon. Si Ate Violi ba nagtrabaho doon nung madala mo na sila doon sa Qatar? Nung naghahanap siya ng trabaho, nakakapagtrabaho din siya. Mga pangatlong trabaho niya ngayon, siguro, mga sa Hamad nga, secretary. Pag sinabing Hamad, ano yun? Yun yung number 1 na government hospital sa Qatar. So, sa Labrador Egay, andun sila. Oo. So kapag nakapagtrabaho ka sa Hamad, maganda ang mga benepisyo dyan. Maganda. Maganda naman. Maganda kung ikaw ay direct hire from outside. Pero kung sabi nila, pagka local hire, medyo bawas ng benefits. Yun yung kaibahan. Yung kwento ng family ninyo, mukhang isa doon sa masasayang kwento, hindi ba? Na eto, nagtrabaho, nung una, solo lamang, pero eventually, nadala ang buong family. Pagkatapos, steady yung promotion na nararanasan. Pero marami rin ang mga sad stories ng OFW, hindi ba? Ano yung mga, sa inyong mga pakikipagsalamuha sa ibang mga Filipino na nagtatrabaho doon, ano yung mga normal na challenge na dapat aware yung mga nagpaplano na pumunta doon sa Qatar o sa ibang bansa? Unang-una, dapat sa alang-alang nila, pag nag-apply sila, nag-abroad sila, they have to be, kailangan flexible sila. Hindi yung hahanapin nila kung ano yung buhay nila dito sa Pilipinas. Kung ano yung binibigay ng kumpanya nila, hindi nila dapat hanapin yun. So, paghakbang nila doon, wag sila yung maghariba. Kailangan nangangamuhan sila, pumapasok sila, kailangan sundin nila. So, nagiging problema kasi doon na marami, hindi yun ang pinirmahan nilang kontrata sa trabaho. So, nagsisipagreklamo sila. At marami din naman yung hindi nila makakuha yung gusto nila sa kumpanya, mga kumpanya nagagalit sa kumpanya. Nagagalit sila, tapos yung karaniwan dito yung problema sa buhay mag-asawa. Na kung saan pag nakakita ng pagkakalibangan, nalilimutan ng pamilya. Pag nalulungkot, sabi ko nga minsan nung magsalita ako sa men's ministry, sabi ko, pag nalulungkot kayo, huwag kayo pupunta ng Cornish. Ano yung Cornish po, yung dinaanan natin. Cornish po, parang Manila Bay. Para Manila Pero Bay. malinis na version ng Manila Bay. Wala pong basurang kahit ano. Sabi ko kasi sa pasyalan Cornish, yun, ano? pasyalan po yun. Sabi ko, maraming nalulungkot doon. So pag nagkatagpo kayong dalawang nalulungkot, liligaya kayo, malilimutan yung pamilya niyo.
Pero panandali ang ligaya. Panandalian, opo. Panghabang buhay na sakit ng ulo. Opo, totoo yun. So, kapag nalulungkot, pumunta sa QICM. Punta lang ng QICM. Punta sa mga churches, ng Christian churches. Oo, ito po yung mga fellowship ng mga mga kababayan natin doon na talaga namang on fire na on fire. Parang you find a family away from home, Yeah. hindi ba? At Opo. mag-aalagaan po talaga. Pagkatapos, so isang kailangan niyang bantayan yung family life. Family. Kailangan continuous yung communication sa family. Lalo ngayon, wala ka may tatago dahil Right. yung sa technology ngayon. Oo. Hindi kagaya nung araw. Pag sumulat ka ngayon, maghihintay ka pang 2 weeks bago yung sagot. Oo, ngayon instant. Ngayon, instant. Pag-click mo, ayan na. Alam mo kung sino kasama agad. Alam na. At namomonitor ka kung nasaan ka. So, ano rin pala yan, bantay pamilya rin yung Bantay. technology Oo, na yan. totoo yun. Pagkatapos yung sabi mo pa kanina, dapat magbaon ng maraming humility. Totoo po yan. Dapat Magbaon nandyan ng yan. maraming humility. Hindi po pwedeng graduate ka ng ganito, may honor ka. Pagdating dun papakita mo, ganito ako, dapat tratuhin nyo ako. Hindi. Tayo ang Hindi. makikibagay. Tayo dapat. No? Tapos eventually pag nakita nila, okay nakatrabaho to, 'di ba? You give them a reason not to lose you. Opo. You give them a reason not to fire you. Hindi yung bibigyan mo sila ng napakaraming dahilan para pag nagkaroon ng sarahan o kaya nagkaroon ng pag-layoff, ikaw yung unang nasa Mauuna. listahan, hindi Tas ba? magagalit. Meron akong kakilala nga 'di ba ang kalakaran diyan last in first out. Opo, ganun din. Dahil ngayon po, nasa tail end pa rin ng recession sa di ba? Sa Tuloy-tuloy Qatar. pa rin, sabi nila. So marami sa mga kababayan po natin doon, talagang higpit sinturon. Kasi yung totoo yan. iba nag-pay cut, yung iba naman sa kanila kailangan ng mag-for good kasi na lay off Pero may mga sitwasyon po, may mga nakausap ako na OFW. Sila yung huling pumasok, pero dahil napakahusay, gagawa ng paraan ng management para hindi sila tanggalin. Opo, merong Diba? ganun. So, dapat ganun tayo, mapabilang tayo sa ganun. Hindi yung isa ka sa pinakamatagal dun, pagkatapos nangunguna ka sa nangunguna ka sa listahan ng tatanggalin. Sa seminar natin, be a blessing to your workplace. So, Diba? yan, isa sa paraan yun para ma-keep ka doon sa company na yun. Yung mamahalin ka nila talaga, hindi ba? Mamahalin ka nila na panghihinayangan nila kapag nawala itong taong to, talagang malaki kang kawalan doon sa kumpanya. Dapat hindi may ba? ganun. So, magbaon ng maraming humility, huwag masyadong mapili sa trabaho. Opo, totoo yan. Pagkatapos, ingatan ang family life. Ano pa ang iyong payo sa mga nagpaplanong mag-OFW? Wag silang mainip. Wag silang mainip sa taon. Magagawa lang nila yun. So, through consistent communication sa family. Tapos, talagang ipakita mo na inilagay ka ng Panginoon. So, pag inilagay ka ng Panginoon sa isang trabaho, kailangan maging blessing ka sa kanila at walang makakatanggal sa'yo doon. Unless, ikaw ay ang Panginoon ang bahala. Kailangan ipakita mo sa kanila na ang Diyos ang amo mo. Yun ang pinakamalaking sikreto sa trabaho para magtagal ka sa trabaho. Doon may mga boss tayo doon, may mga amo, may mga managers, pero kailangan isipin mo pa rin yung boss mo yung Panginoon. So, pag nagtrabaho ka sa Panginoon, inisip mo yun, ibig sabihin, hindi ka matutuksong magloko. Tama. Hindi ka mandadaya sa trabaho kasi ang Diyos ang amo mo. Kung ang amo mo yung nandiyan lang nakaupo at natalikod, pwede kang gumawa kahit ano, pero pag ang Diyos, ang inisip mong amo mo, hindi mo magagawa yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin Kasi niya. palagi kanyang nakikita. Opo. Yun lang isipin nila para huwag silang magloko. Kuya, paano yung pagdating sa finances? Maraming mga OFW lumilipad, pumupunta ng ibang bansa para makapag-ipon. Opo. Pero marami ang nababaon sa utang. Marami ang hindi talaga nakakaipon. Marami. So ano ang inyong payo? Kayo may mga naipundar na dito sa atin na pagpaaral nyo sa magagandang eskwelahan ng inyong mga anak. Ano ang sikreto para naman sa maayos na pagmamanage ng pera? Para sa pera, una-una bilang Christian, yung pagbibigay, yung tithes, kailangan una, hindi natin kalugihan yung tithes. Dahil akala nila, nababawasan ang sahod nila. Pero pag ibinibigay mo sa Diyos, binabalik naman niya sa lahat, sa maraming paraan.
Tapos sa pagbabudget din, kailangan hindi yung kung ano nakita, mga bagong gadget, sapatos. Iba kasi mga obsessed sa pagbili ng kung ano-ano. Nawawala ang kanilang concentration sa kung bakit sila napunta sa abroad. Natatakpan yung unang plano na para sa pamilya, para magkaroon ng bahay. Natatakpan ng, yung ganda nito. Bibiling ko to sa next sahod. Hanggang sa Kasi ang nalimutan na. bilis makabili doon no? Totoo. Pag nag-sale talagang matutok sa kang bilin lahat di ba? Ang mga sale po doon kung dito sa atin, buy one, take one, doon buy one, take two. Di ba? Ganun po yung mga sale doon So, kailangan focus. Ano yung dapat, goal mo? Lalo na sa financial management. Ano yung naging goals ninyo ni Ate Violi nung pagdating sa finances at pagdating doon sa mga ipupundar? Kasi parang ang palagi kong naririnig sa mga OFW, bakit ka mangingibang bansa? Para sa pamilya ko, para mabilang ko sila ng bahay. Parang yung bahay, isa sa mga prioridad talaga ng maraming mga OFW. Kayo ni Ate Violi, ano yung nasa listahan ninyo na, ito yung una naming ipupundar, pangalawa, pangatlo? Ano yung mga priorities ninyo when it comes to investment at mga property acquisition? Nung una, talagang plano namin mamili lang ng mga lupa lang muna. So, nung nagsimula kami sa isa, nung makaapat na kami, kasi tatlo sila, bali apat ang kailangan namin. Nung makaapat na kami, nag-start naman kami mag-isip para sa bahay naman namin. Kasi pag umuwi kami, sabihanan ko lang kami nag-stay. Ganun lang talaga. So, nagsimula kami pag-invest sa lupa. Ipon lang muna ng lupa. Para yan isa-isa sa mga anak? Yun, talaga yung focus, nasaan na kayo? Talaga, nung nakaapat na kami, sabi ko, bahay naman. Nung magpapatayo na kami ng bahay, na isang maayos, maganda, malaking bahay, munti-unti, binago ng Diyos yun, yung malaking bahay na yun. Malaking lupa nabili namin yung huli. Sabi ko, pag nag-for-good tayo, kailangan mayroon tayong income. So, ginawa ko na lang apartment, hinati ko yung lupa, 3 pinto. Yung huling pinto, doon kayo? Doon kami. Sabi ko, tatanda tayo, mag-aasawa yung mga anak mo, iwan tayo niyan. Hindi natin mapipigil, saka ayoko din pigilin. Buhay nila yun. Gusto nila yan. So, yun ang nag-ano namin, itong huli. Sabi ko, quota na tayo. Quota na tayo. Pag nagtapos sa mga bata, ito na yung retirement plan naman. At isa na lang ang pinapag-aral ninyo, hindi ba? Bali, 2 pa yung bunso. At saka pala si panganay, dahil naglo. Naglo kasi siya. Wais, di ba? Ayaw. Gusto ko continuous yung sa padala. Continuous ang sustento, hindi ba? Ang suporta. Yan ang mga matatalinong mga anak, hindi ba? Naghahanap ng paraan para continuous yung kanilang allowance. So, aral pa more, para allowance pa more, hindi ba? Pero ang ganda niyang ginawa ninyong mag-asawa kasi meron kayong malinaw na plano. Hanggang saan? Kasi when will enough be enough? Kasi yung iba trabaho ng trabaho, ang dami ng naipundar, ayaw pa rin tumigil sa pagtatrabaho kasi hindi na alam kung ano yung susunod na gagawin. Totoo yun. Hindi ba? Pero kayo, malinaw sa inyo, sige, 4 na lote, pagkatapos niyan, patayo ng bahay at saka mapagkukunan ng passive income, pagkatapos niyan, i-enjoy na namin ang retirement namin kasi ayos na yung mga anak namin, sila naman ang magtrabaho. Para sa kanila na yun. Oo, bahala na sila kung paano nila i-manage yung mga ipagkakatiwala sa kanila. So, that's also another important tip that we can get from our OFW kuya, ang OFW family na Fernando family. Importante kung ikay mangigibang bansa, magbaon ng napakaraming humility dahil hindi ka makapamimili kapag ikaw ay ng ibang bansa na talagang ikaw ang makikibagay doon sa host country mo. Ang pangalawa, importante, alagaan ang family life because no amount of success can compensate for a family that is broken or a family na nagkawatak-watak. Pangatlo, importante rin meron kang financial goals, no? Ano yung mga goals mo, ano ang mga target mo sa iyong pangingibang bansa? Kailan mo masasabing, okay, tapos na, na-reach ko na yung dahilan kung bakit ako ng ibang bayan. At pang-apat, ilang beses na inuulit ito ni Kuya Boy. Importante na ang pundasyon ng lahat ng ating mga plano at ng ating buhay pamilya ay ang Panginoon. Kung babalikan po natin yung kanyang prayer, nung gabi na siya ay
torn, ano? Ano nga, Jubail ba yun? Jubail. Jubail o stay sa Pilipinas. When he was so torn, anong ginawa niya? He turned to the Lord. At tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, saan mo nga ba talaga ako gustong magpunta? Kung ako po ang inyong tatanungin, dalhin niyo ako sa lugar kung saan hindi ko mapapabayaan ang aking ugnayan sa inyo at ang aking paglilingkod sa inyo. Pangalawa, dalhin niyo po ako sa lugar kung saan ang aking magiging trabaho ay sa opisina na, hindi ba? Konting promotion po, Lord. At ibinigay naman yon sa kanya ng Panginoon. So, 4 very important, very practical tips coming from an OFW himself. Kuya, mukhang narating mo na, although may mga pinag-aaral ka pa, meron pa kayong 2 pinag-aaral ni Kuya Violi. Pero ano pa ang iyong pangarap para sa pamilya mo, para sa inyo ni Ate Violi at para sa inyong mga anak? Actually, yung after retirement, siguro mga 3 to 4 years na lang, sabi ko sa kanya, siguro pagkatapos nito tayo naman. So in 4 years, plano nyo nang mag-retire? Yun ang plano. Alam mo naman, kailangan may plano eh. Hindi pwedeng walang plano eh. Mahirap yung larga lang ng larga. Parang biglang ninervyo si Jenard. Sabi nga ni Pastor Arnel eh, sabi mo lang yan. Magre-retire na mga magulang ko in 4 years. Ayan. Kaya para ano na sila, magpursige magtrabaho. Hindi, pero maganda nga yan, ano, kakaunti lang ang mga taong nagpaplano para sa retirement nila eh. Pag magre-retire na, biglang nagkakagulatan eh. Hindi ba? Hindi ready na mag-retire. So, sa inyong mag-asawa, you're giving yourselves 4 more years. Pagkatapos, anong plano nyong gawin? Mag-stay ng Philippines, tuloy ang ministry, tapos mag-tour. Yun naman ang talagang gusto namin. Kasi ngayon talagang inalis muna namin yung focus namin dahil yung mga kaibigan namin kung saan nagpupunta, nag-i-enjoy. Sabi ko saka na kami pag natapos kami dito sa mga namin sa mga anak namin, sa trabaho namin sa mga anak. Siguro saka kami magliliwaliw. Right. Pero siguraduhin nyo kaya nyo pa maglakad ha. Yung iba yung nagtutur naka-wheelchair na. lang. Sana naman ma-enjoy nyo pa yung tour ninyo na hindi kayo nag-aakayan sa isa't isa, kundi kaya nyo pang sumakay ng kamelyo. May nag-aakay naman, di ba? Diba? So, tour, enjoying life together and serving the Lord together. Napakaganda naman yan. I'm sure ikaw ay naging matagumpay sa iyong pakikipagsapalaran bilang isang OFW dahil nariyan ang suporta ng misis mo. Ano ang masasabi mo kay Ate Violi? Ano yung support na ibinigay niya sa iyo na talaga namang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magpursige? Parang ako yung nagbigay ng lakas ng loob. Mahiyain eh. Pero sa kanyang pagiging tahimik at mahiyain, paano ka sinusuportahan ni Ate Violi? Sa bawat plano, syempre, maano naman siya, umaayon, though sometimes, parang ayaw, pero pag nakita naman yung maayos pala yung flow, umaayon na rin. Pero supportive naman siya, lalo't na especially sa pag-invest, sa pati sa retirement. Kasi kahit siya, araw-araw nagtatanong kami halos na, kailan kaya tayong magpapahinga? Talagang sabi ko nga sa plano yan. Ang plano naman natin sa atin lang yan. Iba pa rin yung plano ng Diyos. Meron siyang mas higit sa plano natin. Pero kailangan ipakita natin sa Diyos ang plano natin. Hindi pwede yung larga lang ng larga. Tama. Kailangan makita niya kung ano yung goal natin para makapag-support din siya. Ibig sabihin, maibigay niya kung ano talaga para sa amin. So, importante talaga kahit sa pananahimik ni Ate Violi, yung iba kasi tahimik pero hindi sumusuporta eh. Baliwala. Diba? Pero siya yung tahimik pero nariyan yung kanyang very strong support sa inyong mga plano at sa inyong mga pangarap para sa inyong family. Huling hirit, Kuya Boy, para doon sa mga nagpaplano na mga ibang bansa, para doon sa mga nagpaplano na panandali ang iwan muna yung family dito sa Pilipinas para mauna kung saan man silang bansa pupunta, ano ang iyong payo sa kanila? If there is one advice that you can give them, ano yung pinakamahalagang payo? Masasabi ko lang po, may papayo ko sa inyo kung inyong gustong magtrabaho sa ibang bansa, unang-una, ibigay niyo sa Diyos ang inyong plano at huwag niyo kalimutan kung ano ba yung goal niyo o plano niyo, bakit kayo ng ibang bansa. At sa ibang bansa, hindi kailangan tayong boss, kailangan sumunod ka lamang at ipakita mo sa amo mo
na karapat dapat kang magtrabaho sa kanilang kumpanya at huwag kang masyadong palaban. Alam mo naman, Pilipino, may reklamo. Sa Qatar, ganyan din ang problema, reklamo na reklamo, sunod naman ang sunod. Huwag ka na magreklamo, sumunod ka na lang. Ganon din pala. Kasi bibigatan mo pa yung kalooban mo kare-reklamo, susunod ka rin naman pala, hindi ba? Huwag mareklamo sa mga amo. At hindi naman kayo bibitayin ng mga yan kung maayos naman ang inyong pakikisama sa kumpanya. At yan magagamit din natin dito sa Pilipinas. Saan ka man nagtatrabaho, di ba? Wag masyado mareklamo kasi pinasok mo yan Opo. Di ba? Ginusto mo yan So, kung ano yung pinasukan, panindigan, paghusayan ng pagtatrabaho at maging pagpapala saan mang dako ng mundo ka dalhin ng Panginoon. Kuya Boy, maraming salamat. You're welcome po. Thank you so much for your time. Hindi ka nagdalawang isip sa pagbisita dito sa Masayang Tahanan. At para doon sa ating mga kaibigan dyan sa QICM na magbabakasyon dito sa Pilipinas, kayo ang susunod, ha? Hindi kompleto ang bakasyon sa Pilipinas nang hindi kayo bumibisita dito sa ating Masayang Tahanan. Sa atin pong mga kaibigang OFW, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy niyang pagbuklurin ang inyong pamilya. Kayo'y magkahiwalay man ng ilang mga bansa at ilang mga dagat, patuloy kayong pag-isahin ng ating mabuting Panginoon. Maraming salamat sa Fernando family. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-family dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo na nanood at nakinig sa atin dito sa ating broadcast. Hanggang sa susunod pong programa ng inyong Masayang Tahanan, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, nagsasabing ang Masayang Tahanan sa tulong ng Panginoon, sama-sama po nating pagsumikapan. Hihintayin ka namin uli kaibigan sa araw ng Sabado at sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a thing. Nakasama ninyo sina Maloy at Attorney Winnie sa Lumbides sa Masayang Tahanan. Para sa inyong mga katanungan, suggestion or comments, mag-text lang sa 0917-564-8388. 0917-564-8388. Aasahan nila na makikinig kayo muli sa Masayang Tahanan tuwing Sabado alas 8 ng umaga dito sa 1143 DZMR. Antabayanan ang programang Mumunting Kutitap, isusunod kaagad.